Yo, what's up mga guys? Panibagong vlog o panibagong video, panibagong tips para po sa pag-aalaga ng ibon, mga dahilan kung bakit infertile yung mga itlog ng ating alagang ibon. Yan po ang ating topic ngayon. Kaya panoodin po natin hanggang dulo ang ating mga video. Pero bago po yan, panoodin muna natin intro. Hey yo, what's up mga guys? Densky Avery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Magandang araw po mga lods, at ito na naman po tayo at may panibago na naman tayong ita-topic, yung ating mga ibon na hindi nag-infilter yung mga itlog nila. Ano nga ba yung mga dahilan? At welcome po muna sa ating mga kaibon ng mga baguhan. At ito na po yung number 1. Bata pa po yung ating mga ibon, kaya po siguro hindi po nabubuo yung kanilang mga inakay o yung kanilang hindi po nag-filter yung kanilang itlog, bagkos nagiging infilter kapag bata pa po yung ating mga ibon. Doon po sa mga baguhan, pagka nakakabili po tayo ng mga ibon na bata pa, tapos nakikita natin sa ating mga cage kapag nagkikisan ganun, o nakikita na natin na nagtatabi, laging magkasama. Yun po yung nagiging dahilan pagkabata pa po yung binibreed natin. Kailangan po 8 months to 1 year ang ating i-breed. At ang pangalawang tips naman po at pangalawang dahilan, yung same po ng gender. Lalo na po pagka same ng gender na babae po sila pareho o hen pareho, nagiging infilter po ang itlog nila kasi wala naman pong lalaki sa kanila, bagkos kaya sila nangingitlog dahil po dun sa ating mga pinapakain, yung binibigay natin ng mga vitamins, ganun po, kaya po minsan nangingitlog po talaga sila. Pero hindi po mapipisa yung kanilang mga itlog o hindi po magiging inakay kasi wala po yung pinaka similya ng lalaki o ng kak natin na ibon. Ganun po yung mga nangyayari sa ating mga ibon pagka oras na nagbibreed tayo nagkakamali tayo at napapag-breed natin yung parehong gender. At ang pangatlo naman po, laging bird seed lang po yung ating pinapakain. Hindi po natin napapakain ng kahit anong gulay. Hindi rin po natin nilalagyan ng cattle bone o ng mineral blocks. Di kaya po yung mga gulay na ipinapakain dapat natin, yung mga malunggay, tulad ng malunggay, ng pechay, di kaya yung kangkong. Kailangan din po ng ating ibon yan. Pagka hindi po natin pinapakain ng mga gulay, tapos binibreed natin sila, kulang po yung vitamins na pumapasok sa kanilang katawan, kaya nagiging infertile yung kanilang mga itlog. Ayan po yung mga iba-iba pang mga dahilan, at ayan po yung pangatlong dahilan kung bakit infertile yung itlog ng ating alagang ibon. Shoutout po sa bawat isa, at subscribe na po doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Then ang number 4, yung hybrid bird, yung nagpaparis po tayo, nakakabili po tayo ng pares na hindi natin alam na yung magulang pala ng ibon na nabili natin o binigay sa atin na ibon, Alps 1 at saka Alps 2. Yun po yung tinatawag po na boknoy. Baog po yung tinatawag na boknoy kasi sila po hindi po pwedeng maging magkapares, yung Alps 1 at saka Alps 2 o eye-ring sa walang eye-ring. Yung may guhit po yan sa kanilang mga mata, doon po sa mga baguhan, yun po yun.
hindi po talaga mangingitlog yan o hindi po mangingitlog po pero hindi po makakarami kasi hindi po mapipertil yung kanilang mga itlog pagka ganun po yung ating pinagpares. Ayun lang po yung number 4 na dahilan. At ang number 5 na dahilan, yung number 5 po na dahilan, nagpaparis po tayo ng iisang pamilya o yung magkakapatid, pinagpaparis-paris po natin. Pwede naman po yun sa iba, pero yung iba po kasi, hindi po natin may iiwasan na may lalabas na defect yung kanilang, kasi pareho po yung dugo nila, pareho. Magkakaparehas po yung kanilang mga dugo, kaya minsan, hindi po nag-uugma, kumbaga sana parang may defect po o may sakit, ganun, may fly legs, may yung peke po yung nagiging anak nila minsan, ganun po. At minsan malanta o parang laging may sakit, mabilis madapuan ng sakit yung ibon na magkakapatid ang pinapagparis-paris. Ayun po yung pang-5 na dahilan. At ang pang-6 na dahilan, yung stress po yung ating ibon. Iwasan po natin na ma-stress yung bawat mga ibon natin. Minsan po tayo po yung nakaka-stress dun sa ating mga ibon, mga alagang ibon na hindi tayo mapakali. Lagi nating sinisilip yung kanilang nest box. Lagi nating binubuksan para makita natin kung ilan na yung itlog o napisa na ba yung itlog, ganun po. Tapos parang minsan, nililipat-lipat natin yung mga nest box, yung kulungan, pinagpapalit-palit natin yung mga pares-pares nila, kaya hindi na matuloy-tuloy yung kanilang pagbibreed ng maayos o yung kanilang pagbubuo, paglilimlim doon sa kanilang mga itlog. Kaya po minsan, nagiging infertile yung itlog ng ating mga alagang ibon. Iwasan po natin na stressin sila at saka minsan ilayo din natin sa mga predator nila tulad ng mga daga, pusa o aso. Minsan po pagka ganun po nangyayari, yung mga nasa aso, malapit sa aso, nai-stress po yan sila at hindi po na itutuloy yung paglilimlim sa bawat mga itlog. At number 6 naman po, at sa number 7 naman po, minsan po may mga bali po, yung halimbawa po paanong di kaya nung mga pakpak nila, ganun, may mga sakit, kaya minsan hindi po makasampa ng maayos, hindi makapag-breed ng maayos yung ating mga ibon. At kung hindi po yung yung hen po, yung ganun, yung bali yung pakpak o yung paa, may bawas, ganun, yung mga daliri, may sugat, ganun, kaya hindi makasampa ng maayos yung ating mga ibon. Minsan po, kailangan gamutin muna natin o iwasan natin na ipagparis na lang kapag may mga defect yung mga alaga nating ibon, kasi minsan yun po yung nagiging sanhi o dahilan kung bakit infertile yung mga itlog ng ating mga alagang ibon. At syempre, yung number 8. Yung number 8 po natin. Pero bago po tayo pumunta rin sa number 8, makita po natin yung itlog na yan. Yan po 8 itlog sa isang linggo. Kaya medyo nag-iisip na po ako baka pareho po silang babae. At ang number 8 po, malikot po yung dapuan ng ating mga ibon. Pagka malikot po yung dapuan ng ating mga ibon, hindi po makakasampa ng basta-basta yung ating pong mga dun sa ating hen. At minsan naman po, malayo po dun sa nest box, kaya hindi rin po makapasok basta-basta yung ating mga ibon sa mga nest box. At alangan na alangan yung mga ginagawa natin minsan na butas dun sa nest box, hindi po makapasok basta-basta. At syempre, hindi rin po makasampa ng maayos yung ating mga alagang ibon pagka gumagalaw-galaw po yung dapuan o yung pwesto ng pinagbibreed na
pinagbibreedan ng ating mga alagang ibon. Ayun po yung ating number 8 na dahilan. At doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po tayo mga lods. At paabutin po natin ng 1,000 subscriber yung ating pong YouTube channel para sa ganon makapagbigay po tayo ng mga panibagong ibon sa ating mga subscriber. At ang number 9 yung mga para po to sa mga naka-setup ng Connolly cage setup. Pagka yung ating po mga ibon, tapos pinagsasama-sama po natin yan, syempre, Connolly po. Magkakasama po, kailangan po yung bawat mga nest box natin, magkakaiba po ng, hindi po magkakatabi. Kailangan po magkakahiwalay po yan, yung bawat nest box natin. Kasi, hindi po maiiwasan ng ating mga ibon na pagka, yan po, tulad po niyan, Connolly, pagka nagsasampahan po yung ating mga ibon o nagbi-meet, minsan nabubulabog po, hindi po natutuloy. Tapos pagka nasa loob na sila ng nest box, minsan naman may papasok na ibang ibon, nabubulabog po o hindi po natutuloy yung paglilimlim ng ating mga ibon doon. Yung ganun po minsan ang nangyayari, kaya ang ating ibon o yung itlog ng ating ibon nag-i-infertile po. Ayan po, sana po magkaroon ng ano yan, parang filter naman yan kasi may bilog na ano sa pinakataas niya. May kulay pula. Kita po natin yung itlog na yan. Yan po yung itlog ng dalawa kong ibon. At sana lalaki at babae nga. Hindi ko pa po kinakapa ulit kasi matapang po. Medyo matapang po yung isa. Yan po, yung pula. At ang pang number 10 natin na dahilan, sobrang liit ng nest box kaya hindi po sila makagalaw ng maayos at mainit din po yung ating pinaglagyan ng cage natin. Iwasan po natin yon, yung dire-diretso po yung sikat ng araw sa ating mga alagang ibon kasi baka po kung ano mangyari sa ating mga ibon, sayang naman po. Pwede po silang mamatay o pwede po silang tulad nun, hindi ho sila makakapagpaparami kasi lagi pong naaarawan o natututukan ng araw yung kanilang mga nest box o yung kanilang cage. At shoutout po sa ating pong mga patuloy na mga nagsusubscribe at laging sumusuporta. Then sana po may natutunan po tayo doon po sa ating mga konting mga tips o konting advice tungkol po sa pag-aalaga ng ibon. At tuloy-tuloy lang din po kayo na lagi po kayong manood. Lagi lang po kayong sumuporta. At paabutin nyo na po o sabihan nyo na rin po yung pong mga ibang kaibigan na mga kakilala nyo rin po na manood at mag-subscribe na rin po sa ating pong YouTube channel upang sa ganoon pagka nakasubscribe na, pakipindot na rin po ang notification bell at mapasama na rin po kayo sa family ng ating Densky Aviary. At para sa ganoon, lagi kayo makapanood lagi ng mga i-upload ko mga video at comment na rin po kayo sa mga bawat mga binibideo ko. Huwag po kayo mahiyang magtanong at comment po kayo sa mga video ko mga lods. Maraming salamat sa bawat isa. Hanggang dito na lang po. God bless.